Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 7, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin talakayin yung ating series ngayon, is muli muna nating papyawan or discuss ng konti yung series natin last week para doon sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating talakayan. So, yung ating series na tinalakay last week ay God's Catalyst in Shaping the History. So, God's Catalyst, pag sinabi kasi natin catalyst, ito yung pwedeng pangyayari, sitwasyon, tao na ginamit ng Diyos para baguhin yung mundo, yung shaping the history, baguhin yung history. Pinaka-example nito is si God, si Jesus Christ. Diba nga, si Jesus Christ ang anak ng Diyos. Siya yung pinadala or ginawang tulay na Panginoon para iligtas tayo sa ating makasalanan. Tinubos niya tayo. And normal tayo, napag-aralan natin yun, nakilala natin si God, nabago yung buhay natin. So, yung isang tatalakayin natin yung araw ay God's guidance in decision making. So, kailangan natin sa lahat ng oras, sa lahat ng desisyon na bibitawan natin, is kailangan natin ng guidance ng ating Panginoon para talagang swak na 100% maganda yung kakalabasan. At hindi tayo pabayaan ng Diyos, hindi naman tayo papangako ng Diyos Talagang kailangan lang natin mag-pray na humingi tayo ng guidance sa Panginoon. Yun. Kailangan lang nating magtiwala sa Kanya na talagang i-guide niya tayo sa right path ng ating buhay. So, yung ating Bible verse na tatalakayin ngayong araw ay Jeremiah chapter 38 verse 17 to 18. So, ang sabi dito, Then Jeremiah said to Zedekiah, This is what the Lord God Almighty, the God of Israel, say, If you surrender the officer of the king of Babylon, your life will spared and the city will not be burned down. You and your family will live. But if you will not surrender to the officer of the king of Babylon, the city will be given into the hands of Babylonians and they will burn it down yourself not escape from them. So, para lumako yung ating talakayan, tayo dumako sa ating teaching at application. Excuse me. So, ang una sa ating katuruan, God's love giving warning. So, sa buhay natin, binibigyan tayo ng Diyos ng warning. For example, may gagawin tayo, decision. Alam natin itong yung gagawin natin is pwede makasira sa ating buhay. Siyempre, maiisip natin yan. Gagawin ko ba to? Gawin ba natin to? Baka ikapamahawak natin to. Ikakasira ang buhay natin yan. Kumbaga, ang Diyos na nagbibigay nun. Naisip natin yun dahil sa Diyos. Kasi binibigyan tayo ng babala na hindi na dapat natin gawin to kung alam natin na ikapamahawak natin. So, sa number 2, pride goes before distraction. So, yung pride natin is kailangan isalang-alang na yan natin yan. Lagi natin itong ibaba. Di masamang magbaba ng pride kung pwede itong makasira sa atin. Number 3, God discipline those He loves. So, binibigyan ng disiplina lahat ng tao na nagmamahal sa Diyos. Sa ating application, change course upon hearing God's warning. So, pag narinig natin yun, naisip na natin, ramdaman natin na bigyan tayo ng babala ng Diyos, change na natin yung paisipan natin na huwag na natin ituloy kung alam natin makasama. Number 2, do not abuse God patient. So, ang Diyos ay hindi naman araw lagi na papatawarin ganyan talagang lahat gagawin mo. Siyempre, pag naubos yung pasensya ng Diyos, talagang bibigyan ka rin niya ng tamang pagtuturo sa iyo, pagtatama. And sa number 3, be humble when undergoing God discipline. So, huwag tayo maging mayabang. Kailangan be humble every day, every time, sa lahat ng bagay, lalo na tayo dinidisiplina ng Diyos. So, ilan po para sa araw to na may natutunan tayo sa pakikinig at panonood. God bless to all.